O eto na, Kim Chiu spotted sa pansit sa Hong Kong. Spotted. Posted ang photo ng pansit sa ex ng isang fane at say niya na kung isasalin sa Tagalog ay, Kim, nandito ka ba sa Chinese store sa Hong Kong? Malapit na akong maubusan ng bihon. Nakakatuwa naman, ang tagal-tagal na niya. Di ba 2019 ba 2016 ba or something? Basta bago Ang mag-pandemic. tagal na ba? Pero before pa yung mga ganyan, bonggan, at least may pangalan siyang... Imagine mo, picture mo maabot sa ibang ano. Nakikita ko nga dati yung picture ko, nag-endorse pa ako nung vinegar, yung suka, yung amihan. Ba't patalsikal daway mo? Ano ba yan? Anong gagawin ko? Talagang ganon. Hindi. Tapos, pero ang mahal. Ang mahal nung pa 700 something. Ah, talaga? Oo. 75 pala. Ano to? Bibili na lang sila ng pansit na bilao, yung luto na. OA ka dahil. De, Sinira mo. 70 something yung presyo na, kasi kinonvert ko 79 yata. Dito nasa mga 50 pesos lang yata yan. Or 30, Correct. mga ganon. Kasi nagkakaroon ako ng ganyan na libre. Nagbibigay talaga kasi. Oo, dati. Oo, maraming ganyan. Pero ngayon parang hindi na yata siyang endorser, di ba? Si Kim. Well, Paano kaya yun? Kaya Dapat nga, tumingin paano ng yun royalty nasa si Kim. correct. Nandun pa rin sa Kasi ginagamit pa yung picture niya dun sa pakete ng pansit. Hoy Kim, medyo kumubra ka na nga. Ito na lang, sandali. Ang kasi ang mantra na ni Kim ngayon ay one step today, 1,000 miles tomorrow. Oy. Sabi, yan daw ang kanyang my new motto in life. Share ko lang kahit walang nagtatanong. Pagod na din ako sa everything happens for a reason. Di ko din alam, kasi alam, ano talaga ang reason. Wahahaha. Anong dating sa'yo nun? At least positive. Marami kasing napagdaanan si Kim last year na dapat, na hindi niya talaga napaghandaan. As in, napakasakit, nakakawindang, nakakaloka. Kung ito nga si Kim ay walang trabaho at wala siyang mga taong, wala mga tao sa paligid niya na nagmo-motivate sa kanya, wala siyang ganito karaming fans na nagmamahal sa kanya, baka na mental hospital na to. Kasi ang dami rin pinagdaanan, di ba, nawala ng nanay, tapos na yung mga ganon. mga ganon. Tapos eto na nga, kapatid, basta yun. So, tama lang naman na hindi na siya magpaka-stress kasi ang ganda ng career niya, ang ganda ng business, palaki ng palaki. And then meron pa siyang Paolo Abilino na sumusuporta sa kanya. At by the way, kanina nga daw ay nag-gym na itong dalawang ito. Biruin mo, kauwi lang. Ba yun? Sabi. Nakita ko yung Thailand, pa niya, yung pinost niya. Baka nga. Pero Kasi sabi, nakita ko yung background. may nagchika kasi ate na nag-gym daw kanina itong dalawang ito. Kasi nga, ang dami kasing may mga kapitbahay kasi mga chichi sa lugar ni Paolo dyan sa Pasig. Kaya nakikita nila. Ako naman, balikan ko lang yun, yung motto Mantra. Yung motto ni Kim. Kasi, oo nga naman, yung everything happens for a reason. Parang sinasabi mo na lang yan na parang okay, lahat dyan may rason. Parang, pero wala ka nang gagawin. Everything happens for a reason. Oo, hindi Unlike pag one step today, 1,000 miles tomorrow, move agad. Kaya move forward. agad yung dati. Ang Wag galing ni na. Kim, yun na yung mantra niya, yung motto niya, kailangan pa-forward agad-agad. Kasi nga, ang dami niyang mga responsibilidad, ang dami niyang mga gagawin. Katulad, sumulpot lang yan nung nasa Thailand siya. At na-overwhelmed siya doon sa na-motivate siya nung kanyang kapartner. At the same time, yung pinagdaanan, kasi nandun naman yung sa post na yung pinagdaanan ng partner niya na ngayon ay isang napaka-successful na businessman. Yun ang businesswoman, kaya yun ang gusto niya. O nga naman, bakit ka na magpapaka-stress sa mga bagay na hindi mo naman dapat na isipin? Minsan, nag-overthink ka na kung ano yung naiisip mo mangyayari, pero hindi lang pala yun yung mangyayari. Parang iba. So, hayaan mo na lang dumating ang mga bagay-bagay and saka mo na lang bigyan ng solusyon pag nandiyan na. Hindi ako, ngayon ko lang na-realize yun. Oo nga, iba na siya mag-isip ngayon talaga yun. Kasi nga naman, laging move forward. Yun Move na lang. forward. Ang galing-galing. Huwag na tayo mag-stay sa kung ano. Kasi yung parang ka na, hayahay ka na, lahat naman yan nangyayari. Hindi ganun ang thinking ni Kim talaga. Kailangan talagang push ng push. At isipin na lang natin na lahat yan talaga
katulad nga sinabi ni Kim, for a reason. Hindi mangyayari yan kung wala yang kumbaga manifestation ng Diyos at meron niyang balik na maganda. Believe me, may balik na maganda yan. Siguro meron kayong hindi napagtutuunan ng pansin nung kayo ay nandoon sa sitwasyon na yon na tinanggal yon sa inyo. Tinanggal yon, eto ka naman. So, eto yung panibagong mong eto yung dapat mong harapin dahil nakakalimutan mo yan at mas maganda ang magiging tayo at kinabukasan mo sa ganyan. Ako naman parang mas gusto ko na lang isipin talaga na hindi, naalala ko si Carlos Miguel. Oo nga. Kasi ang ganda-ganda na naman picture na ginawa. Yung edit ni Carlos Miguel, may anak na yung dalawa. Oo nga. Diba? Kung gano'n na magiging resulta ng anak, ang bongga. Kaya hindi natin magamit yung picture dito, no? Pero bongga, alam mo, umabot na talaga sa point na gano'n, na imagine mo na, ay, ganito siguro talaga ang magiging itsura ng anak nila. Pwedeng mas pwedeng mas maganda pa o mas gwapo pa kasi alam niyo si Paolo kasi iba-iba yung ang dami kasing dugo na humalo sa kanya. I mean, totoo yan. May pagka-mistisuhin, may pagka-Asian, di ba? At for sure, may Spanish blood yan si Paolo. Meron pang ibang foreign blood yan. At ganun din naman si Kim. Kaya, at ang ganda ng kutis itong dalawang to. Si Paolo, napakaganda ng kutis. Yung pala yung tinatawag lang translucent na kutis. Carlos Miguel, sabi niya, congratulations sa achievement ng Kim Pao first. Ito na pala yun. Mukhang ang punto ng pahayag na tanggap na ni Kim Chiu ang mga di magandang nangyayari sa kanya ay nagpapakita ng maturity at emotional growth. Kung totoo man ito, maraming posibleng anggulo kung bakit mahalagang mindset ito, lalo na para sa isang public figure na laging nasa ilalim ng mata ng publiko. Sa showbiz, normal na may kasamang intriga, bashers, maling interpretasyon at mga isyung hindi mo kontrolado. Kapag ang isang artista ay umabot sa point na tanggap na niyang hindi lahat ay magiging pabor sa kanya, malaking hakbang yon sa mental at emotional resilience. Ibig sabihin, mas nakatuon na siya sa kung ano ang kaya niyang kontrolin, trabaho, attitude, at kung paano siya babangon, kesa sa mga ingay sa paligid. Para sa fans, pwedeng maging mixed ang dating nito. May lungkot kasi ayaw nilang makitang nasasaktan ng iniidolo nila. Pero may paghanga dahil ipinapakita nitong matatag siya at hindi madaling matitinag. Sa career perspective, minsan ang mga pagsubok pa nga ang nagiging turning point. Maraming artista ang mas lalong tumitibay ang brand at connection sa supporters kapag nakikita ng tao na totoo, vulnerable at lumalaban sila. Mas nagiging relatable. Dagdag pa rito, ang pagtanggap ay hindi ibig sabihin ng pagsuko. Madalas, ibig sabihin nito ay mas malinaw ang boundaries, mas marunong pumili ng laban, mas inuuna ang peace of mind, mas nakatuon sa long-term goals kesa sa panandaliang gulo. Kung ano man ang pinagdadaanan niya, personal man o career-related, ang mahalaga ay kung paano niya ito ginagamit para mas maging better version ng sarili niya. At sa tagal niya sa industriya, napatunayan na rin naman ni Kim na marunong siyang bumawi at mag-rebuild. Ano ang nangyayari kay Kim Chiu ngayon? Legal na aksyon laban sa sariling kapatid. Inihain ni Kim Chiu ang isang qualified theft complaint laban sa kanyang sister na si Lakambini o Lakam Chiu dahil sa umano'y malaking discrepancy sa kanilang business finances. At ito raw ay isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay niya. Ipinahayag niya na hindi biro ang hakbang na ito at ginawa niya ito para protektahan ang kanyang negosyo, empleyado at integrity ng mga pinaghirapang assets niya. May mga ulat rin na umabot sa mga milyong piso ang nawala at pinagdedebatehan sa isyong ito, bagamat hindi opisyal na nakumpirma ang eksaktong halaga. Ano ang reaksyon niya sa trabaho at buhay? Kahit may personal na gulo, patuloy siyang nagtrabaho at sumapa sa It's Showtime at iba pang commitments kasama ang positive energy niya. Lumabas na rin dati na nagkaroon siya ng mabigat na challenge sa work-life balance at inamin niya na naging mahirap ang kombinasyon ng personal at professional life nitong mga nakaraang buwan.
Kamakailan lang bago ang isyung ito, nag-reflect din siya sa kanyang career at mga role na kanyang ginawa, lalo na sa turning point ng pagpasok sa 30s at iba pang projects. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Ito ay isang napakasensitibong sitwasyon, hindi lang showbiz chika. Ang pagharap sa issue na kinasasangkutan pa ang sariling pamilya ay hindi madali para sa kahit sino, lalo na kung public figure ka. Ang desisyon ni Kim na yumuko sa legal na proseso sa halip na palakihin ang gulo sa social media ay nagpapakita ng pagiging responsable niyang bilang negosyante at artista. Hindi siya umatras kahit mahirap at masakit dahil iniisip niya hindi lang ang sarili kundi pati na rin ang mga taong umaasa sa kanya sa trabaho at negosyo. Masasabi rin na totoo at hindi madaling trabaho ang maging artista ngayon, lalo na kapag personal ang issue na nakalabas sa publiko. Ang pagiging open niya dito ay isang paraan ng pagharap, hindi pagsuko, kundi pagtanggap at proteksyon. Maraming fans ang naka-observe na kahit may problema, patuloy pa rin siyang nagbibigay saya sa mga show at proyekto niya. Sa madaling salita, itong balitang ito hindi lang tungkol sa chismis. May legal at personal na pinagdadaanan si Kim Chiu at mukhang sinusubukan niyang harapin ito ng may dignidad at profesionalismo. Kung ang balita ay tungkol sa pagtanggap ni Kim Chiu sa mga di magandang nangyayari sa kanya, masasabi ko na ito ay isang malalim at makabuluhang yugto sa buhay ng isang public figure at hindi lang simpleng showbiz update. Ito ay kwento ng emotional strength, maturity, at pagharap sa realidad ng buhay sa ilalim ng matinding public attention. Sa industriya ng showbiz, bihira ang tahimik na panahon. Palaging may intriga, haka-haka, pressure, at minsan pati personal na problema ay nagiging usap-usap ng publiko. Kapag ang isang artista ay nagsasabing, "Tanggap ko na," hindi ito ibig sabihin na wala nang pakialam. Kadalasan, ibig sabihin nito ay dumaan na siya sa proseso ng sakit, pag-iisip, at pag-unawa. Ang acceptance ay kadalasang huling stage ng isang mabigat na emotional journey. Ang maganda sa ganitong mindset ay nagpapakita ito ng inner stability. Ipinapakita na hindi na siya basta-basta nadadala ng ingay sa paligid. Mas pinipili na niya ang kapayapaan ng isip kaysa sa pakikipag-away sa bawat issue. Para sa isang matagal na sa industriya tulad ni Kim, malaking bagay yun dahil longevity sa showbiz ay hindi lang nakukuha sa talento, kundi sa tibay ng loob. Mapapansin din na kapag ang isang artista ay dumaraan sa ganitong phase, mas nagiging totoo at relatable siya sa tao. Nakikita ng publiko na hindi lang siya celebrity, kundi isang normal na taong nasasaktan, natututo, at bumabangon. At kadalasan, dito mas lalong tumitibay ang suporta ng tunay na fans, hindi lang dahil sa kilig o projects, kundi dahil sa respeto sa pagkatao. May isa pang mahalagang anggulo dito. Ang pagtanggap ay hindi katumbas ng pagsuko. Hindi ito okay lang lahat. Mas tamang sabihin na ito ay pagkilala sa realidad at pagpili kung saan ilalagay ang enerhiya. Sa halip na ubusin ng lakas sa mga bagay na hindi kontrolado, bashers, chismis, maling interpretasyon, mas pinipili na lang itoon ng oras sa trabaho, growth, at sa mga taong tunay na mahalaga. Sa career niya, maaari pang ang maging turning point ito. Maraming artista ang mas lalong gumagaling at lumalalim ang performances kapag mas marami na silang life experience. Ang pain at challenges ay kadalasang nagiging puhunan sa mas makapangyarihang pagganap at mas malinaw na direksyon sa career. Para naman sa fans, ang pinakamagandang maitulang ay balanced support, pagmamahal na hindi nakakadagdag ng pressure. Ibig sabihin, suportahan ang projects, iwasan ang pagdagdag ng gulo online, hindi palalain ang intrigang gawin fan war ang personal na issue. Pairalin ng respeto sa personal na boundaries. Sa kabuuan, ganitong balita ay hindi lang tungkol sa drama, kundi isang paalala na kahit ang mga taong laging nakangiti sa TV ay may tahimik na laban. At kung totoo ngang tanggap na ang mga di magandang nangyari, iyon ay hindi kahinaan.
Iyon ay lakas na mas tahimik pero mas matatag. May ilang mahalagang dagdag na punto na pwedeng ilagay sa balita tungkol sa pagtanggap ni Kim Chiu sa mga di magandang nangyayari sa kanya para mas buo at mas balanse ang pagtingin. Number 1, acceptance doesn't mean the pain is gone, it means may direction na. Kapag sinabing tanggap na, hindi ibig sabihin wala ng sakit o epekto. Ibig sabihin, mas malinaw na kung paano siya gagalaw forward. Ang acceptance ay kadalasang simula ng rebuilding phase, mas maingat na desisyon, mas malinaw na priorities, at mas matibay na boundaries. Number 2, mas nagiging malinaw ang pagitan ng public image at private reality. Ang mga artista ay madalas nakikita lang sa edited moments, interviews, shows, social media posts, pero ang ganitong balita ay nagpaparaala na may mga personal na pinagdadaanan na hindi agad nakikita ng publiko. Nakakatulong ito para mas maging compassionate ang audience. Number 3, ito ay maaring mag-shift ng brand niya from kilig star to resilient woman. Habang tumatagal sa industriya, nag-e-evolve ang image ng isang artista. Ang pagharap sa challenges ng maayos ay nakakadagdag sa credibility at depth ng persona niya. Hindi lang entertainer, kundi role model ng emotional strength. Number 4, fans' behavior matters more in times like this. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang idagdag sa balita na mas nakakatulong ang calm and respectful support. Iwasan ang pag-atake sa ibang tao online. Hindi gawing fan war ang personal na issue. Suportahan ang trabaho, hindi lang ang intriga. Number 5, challenges often precede major career moves. Sa showbiz history, maraming artista ang nagkaroon ng mas malalaking proyekto pagkatapos ng personal trials dahil mas motivated, mas focused, at mas driven silang patunayan ng sarili. Posibleng ang phase na ito ay paghahanda sa mas malalaking roles o proyekto. Number 6, mental health awareness angle. Gandang idagdag na ang pag-amin ng hirap at pagtanggap sa sitwasyon ay bahagi ng healthy coping. Nakakatulong itong i-normalize na kahit successful na tao ay dumaraan sa struggles.